So, ano talaga to, matinding onsehan talaga to. Onsehan to na parang punyeta ka, napunta lang sa'yo lahat, parang ganyan. So, onsehan to, onsehan. Kaya siguro hindi siya mapapatawad ni Ma'am Shi. Dahuli sa Germany, ibinilik sa Czech Republic. So from Germany, kailangan dumaan ng, kung mag-travel by land ka, I'm pretty sure kung ni Romania si Saldico, na-chepan sa Germany, siguro gusto siyang dalhin sa Romania. Okay? Ng mga Romanians. Okay? Because when in Romania, do what Romanians do, di ba? So ngayon, bakit siya siguro from Germany dinukot si Saldico. Ngayon, napadaan ng board, natsyempohan ng border check sa Czech Republic. At ayun, baka ngayon, yun ang sinasabing na-aresto na. Baka ang gusto talaga sabihin ng inyong presidente, na natimbog ang mga Romania. Nasunog yung operasyon. Nasunog yung operasyon. Nasunog. Hindi ba? Kaya siguro, nakadetain. Kasi syempre, kailangan kang kausapin. Kausapin ka, si Saldico, kausapin yung mga Romanians. Baka yun ang eksena ng buhay. Okay? Kasi nga, syempre, kung ikaw tinakas ka, kinuyog, syempre, kung titingnan, ikaw ba naman, meron kang Romanian, tapos may mga Pilipino, mga family, tatanungin ka, sino to? Patingin ng mga passport. Syempre, magsasalita ka na, ganyan. Dinodog show mo kami, Sas. Parang alam mo talaga yung story. Ginagawa mo lang fairy tale sounding. Pero kasi, aminin ninyo, hindi ba? Kasi nga, it is very impossible given na meron siyang golden visa to Portugal na ang magiging issue niya sa Schengen area ay immigration. Yeah. Hello mga ka-moisture! Sige nga. Sabihin mo, hindi ka amoy sibuyas. Ay, hindi ako amoy sibuyas. Bakit may mga amoy sibuyas? Hindi, we're talking about Sas here. Yung grievances na meron yung ating mga farmers because nandito na sila sa punto na hinahayaan na lang nilang mabulok ang kanilang mga ani, ang kanilang mga produce because sa mahal nga ng crudo, gasolina, hindi nila maibaba sa merkado. So, I don't know. Anong take mo sa ganito? Bago yun, Miss Sasa, aside from that, na hindi na maibiyahe dahil sa mahal nga ng gasolina at crudo, nabubulok na yung mga local farmers na produkto natin, yan sa sibuyas. Patuloy naman yung pag-import pa rin ng bawang at sibuyas. So talagang pinapatay nito yung mga lokal na magsasaka. Magkaibang eksena yan. Let us know. Sige, help us understand paano ang kaibahan ng eksena. Ganyan talaga, di ba? Sila ay bumibili. Alam naman natin kung sinong may mga kung sinong mga may supermarket. Kung sinong yung mga Cubao Market, charot. Yung mga Maroso. Sa ano ba yan? Sa Araneta? Hindi ba? Alam naman natin kung sino yung mga importer. Diba? Alam naman natin sino yung mga importer at bakit hindi sila bumibili sa mga magsasaka, local na magsasaka dahil nga mas mura na yung ini-import nila. Nakakamenos pa sila sa sa Bureau of Customs. Because the BOC is them. And we because BOC is them, so basically, yayaman talaga sila ng bonggang-bongga kasi feeling ko talaga tubong lugaw sila .
So that it means to say, Sas, you're implying, naku, yari ka, you're implying, Sas, na deliberate ang hindi nila pagbigay ng tulong sa ating mga magsasaka. Lalo ngayong panahon ng krisis. So lahat ng mga yan propaganda o press release lamang. Because I think 2 weeks ago, no, Kuyang and Marlon, I think 2 weeks ago, umakyat si Bongbong sa La Trinidad, Benguet, at doon nga, tinignan daw niya yung sitwasyon ng ating mga magsasaka at yung mga nabubulok na nagulay. At doon sinabi niya na ika-cancel yung toll fee para doon sa mga nag-aangkat na truck nila ng gulay. Merong ilang mga local government charges na wini-waive muna. And I don't know what other else na subsidy ang ibibigay sa kanila. Pautang yata para sa pananim na susunod. So deliberate, if they are for the side of those na nagpaparating ng mga imported na gulay, deliberate na hindi nila tinutulungan. Parang hindi naman alam ni Marlon sa kanipam kung sino ba mga campaign donors. Ilis naman to sis. Sa'yo nga namin gustong ilabas natin. Sino ba yung mga sinangkot sa agri-smuggling, di ba? Bakit ba maang-maangan? Ano kayo? School of maang-maangan kayong dalawa. Kasama kayo sa team. Alam niyo kung sino mga campaign donors. But that was long time ago, Sas. That was long time A ago. long time ago, it's not canceled. Ako kasi naniniwala ako, simula nung pinangalanan, kung sino-sino yung mga personalidad na sangkot sa agri-smuggling, sila pa rin ito. Tama ba, Martin Araneta? Diba? Ay, hindi na ako nagsabi niyan, ha? Okay, nagtatanong lang naman tayo kay Martin Araneta, di ba? Tama ba, Martin? Ay, hindi naman din si Marlon talaga. Hindi naman kay Marlon din galing yung salitang Martin Araneta o pangalan na yan. Dahil yan galing kay Prof. Clarita Carlos. Yun. Doon sa unang nag-expose. Talaga? Oh, when she was still National Security Advisor. Di ba kasama yun sa report na sinabit niya sa Ay, palasyo? hindi ko alam Tapos yan. binigyan na lang I siya ng didn't know generous that. allowance para umalis. I didn't know that. I didn't Oh, know that. and the following day, I think, let's say today, binigay niya yung report na kay Lisa na sinasabi, kasama yung kapatid mo sa listahan ng mga smugglers. And then, I'm giving you this data and it's up to you how paano mo gagamitin, tama? Or kung ano ang gagawin mo. And parang we hope to have a meeting. And then the following day, yun daw secretary ni Bongbong, nag-message kay Clarita, sinasabing pinapatawag siya. And when Prof. Clarita asked kung ano agenda, ang sinagot daw ng secretary, kasi ma'am, tatanggalin ka na. Di ba nakakaloka? Yun ba ang paraan? Ganun ba ang paraan? Is this how a palace officer should communicate? Well, ganyan naman talaga sa bagong Pilipinas. So, ano pang magagawa natin? Oo. Pero sa Okay, go, EB. just to depart from that discussion, no. Ano sa tingin mo ang nangyayari dito kay Zaldico at yung pagpunta ng ating DOJ? Ikaw ang mas expert sa international law, international relations. Can you explain to us what's your take on the nahuli si Zaldico at pag-cooperate? You know what? Medyo hindi malinaw sa akin kung ano yung eksena kay Zaldico. Kasi unang-una, anong documents yung kulang? Kasi si Zaldico ay meron siyang hindi nga natin alam kung Portuguese passport na or Portuguese residence card. Okay. So kung meron na siyang my God, how many years did I live in Europe? 11 years. Paikot-ikot ako ng Europa, nagbabas ako, nagpe-plane ako, lahat ng modes of transportation. Siguro, tinanong lang ang documents ko. Natanong ng documents ko, of course, sa bus. Kailangan sa bus. Pero doon sa bus, passport nga lang kailangan yan eh. Sa plane, of course, you need a document. You can present your residence card. Okay? If you are a resident, you present your resident card. If you are not a resident or citizen, you present your passport. Okay? Hindi nga tinitingnan kung sa bus na hindi nga tinitingnan kung may visa ka or whatever. Basta yun ang yung you need to present a government
issued ID. It's either your passport kung hindi ka resident or you present your residence card. So, ngayon, hindi ko magets kung paano ka hinulid out of documents. Is it yung mga kasama niya? Na apparently nadamay siya because siya Yung ngayon baka yung mga kasama niya or baka yung mga kasama niya nag-expire na yung Schengen visa. We'll never know. Tapos syempre baka sinamahan lang niya kasi magkakasama sila, hindi ba? Pero yung kay Saldico, dude, paikot-ikot si Saldico sa Europa, di ba ngayon last nga na sighting sa Sweden, doon siya nagpa-apostil. Oo. Yeah, still. Sagot niya. Oo. Pero Sash, Ah, pero Sash, yung mga immigration violations ba na hindi naman talaga criminal act or criminal offense, does it warrant a longer detention na walang arrest warrant? Or meron ka bang afforded ka ba by law na ilang oras ka lang doon at mabilis yan ano ka ba? Parang kahit any kind of airport lang yan. Pag nahuli ka sa airport ka. Kung wherever, kayo naman parang di pa kayo nakaranas ng mga airport. Nakaranas ba kayo ng mga airport to airport? Hindi ba ka nakaranas? Kamunti ka na nakaranas ng airport to airport. Sinampal mo naman kami ng kahirapan, Sas. kasi ang claim niya, tama ka Sas, no? Nasita siya sa Germany, pinabalik doon sa Czechoslovakia. Ang sabi ngayon, he is now being detained because of immigration violation. Alam mo, magulo yung nahuli ng Germany, binalik siya ng Czech Republic. Bakit siya ibabalik ng Czech Republic? Ano ba siya? Taga Czech Republic ba siya? Yun. Baka doon yung entry niya. Kung nasa Germany ka, kung binalik ka ng Czech Republic, ibig sabihin ng galing ka ng Czech Republic. But the thing is, bakit ka ibabalik ng Czech Republic? Anong violation? At doon ka ibabalik sa Czech Republic? Is it because, Schengen area yan, Germany and Czech Republic, isa lang naman visa niyan. Ano yung kulang sa'yo na pwede ka sa Czech Republic pero hindi ka pwede sa Germany? It doesn't make any sense. Alam mo yon? It doesn't make Tama ka. Kung isang visa, Schengen visa means to say you can move around freely sa Schengen area. Schengen area. Oo. So mali. So yung pala nung sinabi ko, nahuli ng Germany, binalik ng Czech Republic. Tapos ang violation immigration. Ano magiging violation ng immigration? Actually, kung nakapasok ka ng Czech Republic, kaya ka doon binalik, ibig sabihin, you're free all over Schengen Czech Republic. Schengen area. Technically, hindi ka arrested, hindi ka nakakulong. Hindi ka nakakulong. Saka yung binalik, yung issue rin na binalik, bakit ka ibabalik? Anong or baka naman siguro naiwan nila yung passport nila sa Czech. Imposible rin maiwan mo yung passport mo ng Czech Republic kung if you're traveling by plane, hindi ka makakalagpas ng border check kung wala kang passport sa mga airports. Okay? Right. So yung pala kung ikaw kung ang sinakyan nila ay plane at actually kahit anong sakyan mo, what's this, train, plane, or bus, they will check your documents. In border crossings. Yes. At pati actually car, minsan may machichampuhan kang yung mga random check, di ba? May random check ang car, ganyan. So magkakaroon ka ng machi-check ka niyan. So can you imagine paano ka lumabas ng Czech Republic papuntang Germany? Tapos sabihin mo ay mali yung dokumento kung bumalik ka ng Czech Republic. It doesn't make any sense. And of course, we all know that Zaldico is a well-traveled person, no? Hindi naman yan na first-timer. Yan, may sinabi na yan, may kaya na yan nung una pa. Tinripli lang niya yung kayamanan na meron siya ngayon. And of course, sa isip kasi niyan, para siyang, sa isip niya, nagtatago siya. Diba? Nagtatago siya. Ano siya? Parang, anong tawag?
basta nagtatago siya. And Fugitive from justice na kasi siya eh. fugitive siya. And Mm. every time you leave your home, hotel, or Airbnb, laging sabihin na natin, nasa bag mo yung passport mo. Ako nga, ito, ewan ko sa inyo, when I travel abroad, yung nga lang lumabas ng bahay mag-grocery, bitbit ko yung passport ko eh. Nandun yung passport ko eh. Yan pa ikaw, iiwan mo sa hotel mo, yung na anytime pwede kang i-raid. Imposible nga. Siguro, kung pwede yung isyong naiwan nila yung passport nila or mga documents nila, kung nag-train sila. Kasi, pwede ka namang makapasok ng train kahit kasi yung checking kasi ng documents sa train sa Europe, pag umaandar na yung train. Yung bus din, actually minsan yung bus pag hindi ka pa rin sumakay ng bus pag wala kang document kasi kailangan i-cross-check yung bus ticket mo with your name. So kailangan mo ng document. Yung sa train, nag-check sila pag umaandar na yung train. Doon na lumalabas yung document check, document check. Pag sa plane, hindi ka pwedeng makasakay ng plane kung wala kang document. So, sa boarding gate pa lang. Oo, sa airport. So, pwede mo sabihin, baka nag-train sila tapos naiwan nila yung document nila sa Czech Republic kaya sila bumalik ng Czech Republic, ganyan. That is the only plausible way na siya ay mapapabalik ng Czech Republic. Ayun ay naiwan nila yung mga dokumento nila sa airport, sa taxi, or whatever. That is the only reason, that's the only real reason. Other than, may kasama siyang, hindi kasi kung meron nag-expire na visa, hindi ka na pababalik ng Czech Republic. Airport, ano ka na? Germany, back to the Philippines ka na. Tatapon ka na. But the magic question here, Sas, is paano dumating sa punto na yung gabing yon nag-breaking news ang isang Marcos, nag-live siya mismo sa kanyang social media at sinabing nahuli na nga. Sino kaya ang nagbigay ng impormasyon at kinraff yung information as if na nadakip na si Zaldico? As if Philippine authorities pa nagtrabaho para mahuli ang Zaldico. What day siya nag-announce? Anong day? That very same day. Kasi hapon na to, Sas. Hapon Anong day? Anong ang day? When was this? 22? Yeah. Parang 22. 22 ng gabi. Anong araw yan? Wait. Ano yan? Parang Wednesday evening dito sa atin? 4 Wednesday days evening. 4 days ago, Monday. Monday. Baka kaka-party lang. Kakaumpisa lang. So pangagpa. Ni Marcos, no? Pero Sas, hindi naman to first time. Ginawa din niya kay sino ba yung, actually, Zaldico din yun, yung sinabi niyang ika-cancel na ang pasaporte. I don't know if nag-report siya ever about Teves. At saka siya na bina-blackmail daw siya. Presidente ka ng Pilipinas, i-blackmail ka. Hindi ko ba naman hungkag? Ayun na nga eksena ng buhay. Kaya nga, kita mo, paano sila na there was a restrainment of freedom. Yung mga ganyan ka-eksena. Yeah. Kasi sabi daw sa... What exactly do you mean by restrainment of freedom? What? A restraint of freedom is you're arrested and detained. Tama. For some violation. Ibig sabihin nandiyan ka, nakastuck ka. Ngayon, ano yung violation? Okay, Kasi sabihin na kuya. Ito yung next question ko, Sas, no? Kasi nga, sabi ni Polo Martinez, no, yung spokesman sa DOJ, na napaulat na may, kumekerengke. Ang sinabi niya, we have to be careful with the nomenclature daw. Hindi daw arrested, pero his freedom is being constrained. So, by the Czech authorities, no? Kagabi, in-interview ni Maris Umali si DOJ Secretary Vida, hindi siya makasagot. Nung tinanong siya if nandito pa sa Czech Republic at nakakulong si Zaldico or pag-alagala siya within the territory of the Czech Republic, hindi nila masagot siya. So ano kayo sa tingin mo? Nasaan si Zaldico?
Well, obviously, si Saldico ay nasa Europa. And that is all that we can say, okay? And he is free to go around Europe. Kung meron pa siyang Portuguese passport, kung meron na siya, we don't know, no? Kung anong status niyan or residence card, edi mas free siya. 'Di ba? Di ba? Mas free siyang magpagala-gala and everything. Hindi ba yung sinabi nga nila last month ata yun or ni Remulla na sinabi nila na si masyado daw kasi si Saldico may Portuguese passport or something like that. Boying. Si Boying din. Hindi natin alam kung Portuguese citizenship or whatever. Oh well, kung may Portuguese passport siya, hindi mo siya mahuli. I think golden visa daw. Ha? Golden visa. Investor's visa ba yung ganun? Anong investor's visa? Meron siyang permanent residence. But I think he bought a property na tamang amount for him to be given that special visa to stay in that country. Mayaman siya. So naman yung ninong mo, hindi pinagdududahan mo yung ninong mo? Kailangan ng 500,000 euros. Ay, maniyan kay ano. Miss. Kuya, Mani balikan. Okay, ito ang mga benefits ng Golden Visa. Live, work, and study in Portugal, visa-free travel in Schengen area, include family members, access to Portuguese healthcare and education. So, ibig sabihin, they don't even need a visa kung meron siyang ganito. So document problem is not an issue. Correct. Ito din pinakamababa. Ngayon, hindi natin alam kung kailan nag-apply si Saldico ng Golden Visa. Kasi, after 5 years, pwede ka nang may Portuguese citizenship. Yeah. It can roll over to a citizenship. Bago ka mag-citizen, kailangan maalam ka sa lingwahe nila. Oh yes, baka hindi mo alam marunong siya kung nag-aral siya ng Portuguese. Brigado. Brigado. Pero yung bottom, okay, yung bottom nung benefits niya. Visa-free travel in Schengen area including family members. And mind you, to get that golden visa, you only need an equivalent of around 25 million pesos, 500,000 euros. Ay, mani sa kanya. Mani yan sa kanya, no? Kahit hindi pa natin isama yung mga corruption, yung pera lang nila in non-corrupt activities, kaya yan kaya na yan ni Saldico. So ibig sabihin, walang problema, imposibleng magkaroon ng immigration problem si Saldico. Ngayon, ito ang feeling ko niyan, ha? Feeling ko. Feeling ko lang naman. Baka naman tumawag sa Romania. Hindi pa rin pala namamatay yung issue na merong Romania connection. Baka tumawag sa Romania, tapos baka nagkagulo sa Czech Republic. Baka yung assassin gustong dukutin si Saldico. At ngayon siguro na tiyempuhan siya sa Germany ng mga Romania. Tapos tingnan niyo ang mapa kung nasa ang Romania. Anong babagtasin mo from Germany? So map Europe. Tayo geography. Geography. Pero habang hinahanap ni Sas, Kuyang, sagutin ko lang yung sabi mo na hindi makasagot yung si Vida doon sa interview niya sa paano yung sinabi mo hindi makasagot ng tama? Hindi makasagot ng klaro. Because you know why? I think is careful sila sa pagka-craft ng mga words because it should align politically sa gustong wordings ng Marcos administration. Kasi ginagamot na nila yung salitang salitang nahuli at yung sinasabi ni Claire na hindi daw si Marcos ang nagsabi ng salitang nahuli but instead ang ginamit lang ni Marcos
na-detain, something to that effect. Doon sa legal language ng Czechoslovakia. Remember, we are now talking about jurisdiction over Saldico na hindi ang Pilipinas, yung Czech Republic yun. Andyan na Sas, yung mapa. Oo. So, nahuli sa Germany, ibinilik sa Czech Republic. So, from Germany, kailangan dumaan ng, kung mag-travel by land ka, I'm pretty sure kung ni Romania si Saldico, na-check sa Germany, siguro gusto siyang dalhin sa Romania. Okay? Ng mga Romanians. Okay? Because when in Romania, do what Romanians do, di ba? So ngayon, bakit siya siguro from Germany dinukot si Saldico. Ngayon, napadaan ng natsyempuhan ng border check sa Czech Republic. At ayun, baka ngayon, yun ang sinasabing na-aresto na. Baka ang gusto talaga sabihin ng inyong presidente na natimbog ang mga Romania. Nasunog yung operasyon. Nasunog yung operasyon. Nasunog. Hindi ba? Kaya siguro, nakadetain. Kasi syempre, kailangan kang kausapin. Kausapin ka, si Saldico, kausapin yung mga Romanians. Baka yun ang eksena ng buhay. Okay? Kasi nga, syempre, kung ikaw tinakas ka, kinuyog, syempre, kung titingnan, ikaw ba naman, meron kang Romanian, tapos may mga Pilipino, mga family, tatanungin ka, sino to? Patingin ng mga passport. Syempre, magsasalita ka na, ganyan. Dinodog show mo kami, Sas. Parang alam mo talaga yung story. Ginagawa mo lang fairy tale sounding. Pero kasi, aminin ninyo, hindi ba? Kasi nga, it is very impossible, given na meron siyang golden visa to Portugal, na ang magiging issue niya sa Schengen area ay immigration. Yeah. Correct. kasi Sas yung may report doon na nung when they were flagged doon sa Germany, hindi nga natin alam saang banda between the border of Germany and the Czech Republic nahuli daw sila or sinita sila sa isang sasakyan kasama yung mga pamilya ni Saldico with French drivers. French yung driver. Oo, yun ang sinasabi. Na tinatamaan ako sa sug mo akong duro-duruin. Hindi ba parang mas kapanabik yung aking tsuri? Kaya nga sabi ko, dinodog show mo kami kasi ginagawa mo lang fairy tale sounding yung storya mo. Baka alam mo talaga yung totoo. Di ba? Baka kaya sila nahuli sa Germany because syempre baka nagkaroon ng kasi dumaan ng border. Pag mga ganyan, magdo-document check ka at lalo na ang dami ninyo, no? Ang dami ninyo. Tapos yung mga Pilipino, sabi ko pa naman mukhang Chinese. So, yung mga anak pa naman, echo Tapos meron kang mga Romanian. Putang ina kung ikaw ang immigration check. Ano to? Human trafficking? May mga Chinese. Totoo. Yun yata yung doon yata hindi nila nahilot yung istorya. Kaya pero ano nga ba ang pagkakaiba ng naaresto sa nahuli? Wala. Kasi magagalit sa'yo si Claire. Magagalit sa'yo si Claire, wag kang ganyan. Alam mo kasi si Claire, ewan ko, si Claire talagang layunin talaga niya. Ang kanyang mission talaga sa buhay is guluhin tayo. Bombardagol. Uy, pero she's doing a great job, ha? Oh, great job. Dahil sa kanya, lalong bumaba ang rating si Bongbong Marcos. Yes. In fairness kay Auntie Claire, magaling siya. She's very good in muddying the waters, no? Yan talagang kanyang mission. Yan talaga, I think siguro, napagod na yung administrasyon. Ang sabi nila siguro, huwag na tayo humanap ng magaling na mga speaker, ganyan na mga ganyan. Wala na lang tayo ng manggugulo lang. Sino bang nandyan? Si Claire Castro.
Grabe, kumuha sila ng sabi ni Marcos, propagandista na lang yung spokes ko. The best propagandista si Claire Castro. Si Claire Castro, baka maipanalo mo yung yung presidente ng AdminBet. Yung AdminBet, nako, Claire Castro, dapat ikaw ang niyan. Dapat ikaw ang campaign manager. Hindi kasi kakaiba kasi si Claire Castro. Kasi pag titignan mo, no, can you imagine kumakanta ng You Can Dance, kumakanta ka sa mga meeting. Ayaw ni Ma'am Shi ng ganyan, aminin ninyo, dahil ang kalat tingnan. Kachipan, ayaw ni Ma'am Shi ng mga ganyang kachipan. Ba't inalaw? Tapos bigla, ibig sabihin talaga, na lang talaga, pagod na sila, manap na lang kayo dyan ng na manggugulo na lang. Gumive up na. Oy, speaking of manggugulo, this case of the defensors today. Yan, Sas. Anong take mo? Uy, ang ganda-ganda pa naman ni Ma'am Julie. Tapos pag ako sa kanya ng sex trafficker. Actually, no? Mong gago itong mga nakaupong to. Si Matibag, no? Ng tao. Si Matibag, anong mga naiisip mo matibag sa mga panuntunin sa buhay? Alam mo, na-interview ko yung asawa niya dati sa show ko sa sa SMNI. Nung pa sila, nung Pro Duterte pa sila. Yun, Okay. I was just about to ask you, di ba nakatrabaho mo yan? Mga yan? Na-interview ko naman, hindi ko makatrabaho. Hindi PDP mo. laban yan si Matibag. Saka yung asawa niya na, maganda yung asawa niya. Ano ang pangalan ng asawa niya? Ann Matibag. Ann Matibag, na pa-virgin. So, alam mo yun na parang, tapos ngayon, ano po ito eksena nyo sa buhay? Bakit ganyan na eksena nyo? So I really think na itong kay kaso kay Julie, ano lang to, pampitik lang nila to. Kasi nga, di ba, si Mike Defensor ang isa sa mga tumutodo dyan sa maleta issue. Pero Sas, So- matigas, kasi no bail ang nag-aantay pagka human trafficking ang kaso. Pag pinatunayan nilang tama or totoo. Ayun na nga, di ba? So, no bail, tapos yung buong angkan mo pa, yung makukulong. Syempre, ano ba kapalit nga? Tumahimik ka or makukulong yung mga pamilya mo. Ganun lang. Di ba? Ganun lang naman yan. Ayaw siyang, kinukwelyuhan si Mike Defensor. Has this to do with the recent statement naman of Martin Romualdez? Dahil makakaulagpos na from Aguado at this time around mag-o-open ang gate ng Malacanang to point that it is Marcos, the mastermind. Well, hindi ko rin alam itong mga away nila, no? Parang ang gulo-gulo ng mga nangyayari na si Martin yung ano ba to? Kasama pa rin ba to sa script na kakasuhan nila si Martin, magdadrama si Martin? Alam mo yun, yung mga ganyang eksena. Well, there is the Pero- case now versus Martin and Zaldico and a certain, anong pangalan nun, Kuyang? Yung Raulito. Attorney Jose Raulito Paras. Pero in fairness kasi Congress is not standing up for Martin. Yun. Yeah. Yun na nga. Naman din namin, Sas, Because it's totally out of control ng Tsaka inamin na rin inamin ni Joel Chua na yung more than 100 na lakas CMD ni Martin noon, nasa 80 na lang daw doon sa lower house. So, talaga to, matinding onsehan talaga to. Onsehan to, na parang punyeta ka, napunta lang sa'yo lahat, parang ganyan. So, onsehan to. Kaya siguro hindi siya mapapatawad ni Ma'am Shi.